Samantala, sa isang pahayag, sinabi po ng Gulf Air na tinangkapan nilang i-revive o buhayin sa pamagitan ng tinatawag na CPR yung OFW na kikipag-ugnayan na raw ang Gulf Air sa mga otoridad dito sa Pilipinas para sa tinatawag na post-mortem examination. Kasabay nito, ipinaabot ng kumpanyang kanilang pakikiramay sa pamilya ng OFW. Hindi pa naman kumpirma ng Gulf Air ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Nung una po ay hindi sila pumayag na kilalanin ang OFW dahil sa issue ng tinatawag na privacy. At isa na naman pong pitos ang natagpuan sa basurahan sa barangay Bagong Silang o Silangan sa lungsod ng Quezon kaninang umaga. Ayon sa isang barangay tanod na unang rumesponde sa lugar, isang kahina-hinalang babae ang nakita roon bandang alauna kaninang madaling araw. Pero hindi siya namukaan o nakilala. Sa pagtaya ng kinatawan ng Women's Desk ng Quezon City Police District, nasa 6 o 7 buwang gulang ang pitos na babae. Dinala na siya sa puninarya, nag-alay ng kandila ang mga residente. Galing sila roon, yung babae. Tapos sa mga 5 minutes, tinagal, umalis na rin. Malamang sila ang nag-iwan nito. Isang babae, tapos may backup yung babae. Kung hindi naman nila kaya buhayin, i-report sa barangay para may lagay natin sa DSWD. Meron naman mga institution tayo na pwedeng doon natin ilagak. May mag-iina namang nasawi matapos madaganan ng nabuwal na puno sa San Fabian, Pangasinan. Nagkaroon naman ng oil spill sa Pagudpod, Ilocos Norte. Nakatutok si Pia Arcangel. Puno ng hinagpis ang mga kaanak ng 3 miyembro ng pamilya Vidal sa San Fabian, Pangasinan. Namatay kasi ang ginang na si Analisa Magsano at 2 niyang anak na 4 at 2 taong gulang nang madaganan ng punong ito na natumba sa kanilang bahay sa kasagsagan ng Bagyong Juan nitong Lunes ng gabi. Lumabas daw noon ang padre de pamilya para bumili ng sigarilyo. May bumagsak. Nung pagtingin ko sa bahay na namin, wasak na. Siyempre nandun yung mga pamilya ko, kaya alis to ako na humingi ako ng tulong. Dahil sa bigat at laki ng puno, kinailangan pa itong putol-putulin. Umabot ng 2 oras bago nakuha ang mga biktima. Pero lahat sila, dead on arrival sa ospital. Hindi ko kaya tanggapin. Tapos silang nawala sa akin bigla. Mahigit 100 pamilya naman sa Dagupan ang nahatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Ginawa ang relief operations sa Seralde Integrated School sa Barangay Banuan, Binloc. Labis-labis naman ang pasasalamat ng mga binagyo na naambunan ng tulong. Salamat po dahil naanang kami ng kuwan kasi ngayon lang kami nakatanggap. Maraming salamat po sa binigay nilang tulong. Malaking nito sa amin. Talaga nakita po natin talaga ang Barangay Binloc po ay napakalasyad. At saka itong binigay niyo pong kuwan ngayon, pagbibigay tulong ay nakikita po natin na masayang-masaya ang mga taga-Binloc po. Sa Ilocos Norte naman, higit pa sa pinsala sa ari-arian ang tinamo ng bayan ng Pagudpud mula sa pagbayo ng Bagyong Juan. Dahil sa malalakas na hampas ng alon noong bagyo, tumagas ang langis ng MV Namyang na may 10 buwan ang nakasadsad sa baybayin. Nabalot ng langis ang dalampasigan. Inireklamo rin ng mga residente ang masangsang na amoy nito, pati kabuhayan, apektado. Wala na yung pamuhan nila ng hanap buhay nila, kagaya yung seaweeds, mga isda, at saka yung mga sea urchins. PR Arcangel, nakatutok, 24 oras. Kahit bumubuti-buti na po ang panahon, may ilang na stranded sa lalawigan ng Cagayan na hindi pa rin nakakauwi hanggang ngayon. At malaking kahirapan po ang kanilang kailangang harapin dahil sira po o sinira ng bagyo, lalo na yung mga magsasaka, sinira ng bagyo ang kanilang pananim. Nakatutok si Marisol Abdurrahman live mula sa Cagayan. Marisol, kumusta na dyan? Mike, sa ngayon umaabot na sa mahigit 300 milyong piso ang pinsala sa agrikultura na dulot ng Bagyong Juan dito sa probinsya ng Cagayan. Buong Cagayan pa rin ang walang kuryente at ilang bayan pa rin ang nagkakaroon ng problema sa komunikasyon. Nangingitim at mabubulok na ang mga mais na magsasaka ito sa barangay Tapil, bayan ng Gonzaga, Cagayan. Kaya ganun na lamang ang kanyang pag-aalala. Naani man daw kasi niya ito ng maaga, pero di pa rin ito nakaligtas sa bagsik ni Juan. Kanina, pilit niyang isinasalba ang mga ito. Di bali na raw malugi, huwag lang tuluyang masayang. Pwede pa rin, pero menos presyo siguro yan. Kasi hindi na naka-class A yan.
Pati ang aling ito, todo kayo din sa pagbibilad ng mga nabasang palay. Matapos matenga ng isang linggo, masiglang pumalaot kaninang umaga ang mga mangingisang ito kasabay ng pagsikat ng araw sa bayan ng Santa Ana. Si Rogelio Castillo, alas 3 pa lang na madaling araw, pumalaot na. Pasada alas 9 na kanina nang makabalik siya. Mahirap ng maghanap ng isda. Dahil masyadong malakas ng alon doon sa dagat. Susubukan na lang daw niya ulit mamayang gabi baka sakaling pala rin siya. Pero kung ang iba ay balik normal na, ang mga residenteng ito naman ng Maconacon Isabela, aburido na. Isang linggo na kasi silang stranded dito sa Santa Ana. Si Lorna Castillo, labis ang pag-aalala. Bukod sa di niya maihatid ang mga paninda, naiwan pa ang 2 anak sa isla. Yung mga anak ko, ma'am, walang naiwan doon na 2 lang sila. Wala naman na yung asawa ko. Di pa tiyak kung kailan pwedeng bumiyahe sa dagat. Ang ilang farm to market road, problema pa rin. Madamati paano tayo nangatot yung tanom? Awan? Hindi na raw nila mailalabas dahil malaking tubig dito. Namahagi naman ang Kapuso Foundation ng relief goods sa mga apektadong residente ng Santa Ana kaninang umaga. Umaasa naman ang Cagayanon, Mike, na magtutuloy-tuloy na ang pagiging mabuting lagay ng panahon dito sa kanilang probinsya. Mike? Kumusta naman ang panahon dyan ngayon? Marisol? Mike, dito sa Santa Ana kung saan tayo naroon ngayon, hindi na tayo nakaranas ng pag-uulan. Pero sa pagpunta natin, sa pag-iikot natin sa ilang bayan kanina, particular na nga dito ang Gonzaga, nakaranas pa rin tayo ng pag-ambon nitong mga bandang hapon. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Plano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa tagulan ng GMA News. Mas pinalakas pa ang puwersa ng Philippine Coast Guard kaya mas mabilis na raw silang makakatugon sa oras ng kalamidad. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang makapigil hiningang rescue operations na ito ay isinagawa ng Philippine Coast Guard nang manalasa ang bagyong Pepeng sa gitnang Luzon. Marami rin ang nailigtas ng Coast Guard sa Marikina nang binayo ito ng bagyong Ondoy. Sakaling mangyari ulit ito, tinitiyak ng Coast Guard mas mabilis na raw itong tutugon. Pinong Ondoy, nakita namin yung delay na pag umulan ng 2 oras na continuous, tumatakbo na yung deployable response group dun sa mga mababang lugar. Ang mga deployable response group binubuo ng mga diver, rescue swimmer at medical team. Kanina kahit wala pang abiso, nakahanda na sila. Ang kanilang mga gamit tulad ng first aid kit, oxygen tank at diving gear, nakalatag na. May mga naka-standby ring rubber boats. Mas madali nilang nade-deploy ang mga ito ngayong may spillway na sa kanilang tanggapan. Dati inihahagis na lang daw nila ang rubber boat sa tubig at saka tinatalo nito. Umulan man o umaraw, ang mga taga-Philippine Coast Guard hindi tumitigil sa pagsasanay at paghahanda sa mga kalamidad. Mangyari man ang aberya sa dagat o sa lupa, tiniyak ng Coast Guard na handa itong tumugon anumang oras. All year round yung aming physical conditioning and yung refresher course namin sa search and rescue. Itong Coast Guard in times of disaster, even yung mga nasa opisina rito is converted na search and rescue personnel. May sinasanay na rin ng Coast Guard na mga babaeng diver at di lang search and rescue operations sa dagat ang kanilang training. Nakita na rin namin yung pangailangan na magtalaga kami o mag-specialize din kami sa search and rescue dito sa lupa dahil sa floods. Balak din ng Coast Guard na magdagdag ng kagamitan at sasakyan. Maliban sa mga rubber boat, may 2 helicopter at 2 Islander planes ito. May bus at 6x6 truck din itong naipakakalat sa mga nasalantang lugar. Ang bus kapag bumiyahe, may sakay ng mga diver, rescue swimmer, medical team at communication equipment. Pero di lang mga tauhan ito ang sinasanay ng Coast Guard. Nagbibigay rin ito ng training sa iba't ibang lokal na pamahalaan para sa paggamit ng rubber boat at mga dapat at hindi dapat gawin sa isang search and rescue operation. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Susunod! Lalaki sa Amerika na nabura ang muka, isa sa ilalim sa tinatawag na face transplant. Ang mismong pagsilang sa triplets sa PNP General Hospital. Kitang-kita, oh.
Krista Kleiner, bumiyay na patungong China para sa laban niya sa Miss International Pageant. Eksklusibo, yan si Liz Uy, ang presidential stylist Liz Uy. Tinanong siya ng GMA tungkol sa pag-uugnay sa kanya kay Pangulong Aquino. Ang kanyang sagot sa pagpapatuloy natin, Congressman Manny Pacquiao nagninong sa kasal ng kanyang tigapayong si Michael Con sa Baguio at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.